Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Alas 11:40 sa aking orasan. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ho'y nakita sa mga oras na ito. Tayo po'y magsimula, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Alright, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nag-meet sa umagang ito. Medyo alanganing oras, alas 11:41, pero magkagayon salamat sa Lord sa pagkakataon. Magandang umaga sa aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang umaga po, at sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Yung aking parish priest, binabati ko si Reverend Father Luan Torrefranca ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Kasama rin si Father Nobles at si Father Egay. Sa lahat ng mga leaders po ng nabanggit na simbahan. Pagbati rin po sa lahat ng CFD sa National sa Cebu at kina Father Darwin Gitgano, Bro Wendell Talibong, John Do, Kenneth Bustabante, at kay Romel Palma, at sa iba pa mga kasamahan natin. Maraming salamat. Pagbati rin sa CFD sa Diocese ng Bacolod, sa aming presidente, kay Bro Christian Paul Gailan, at sa lahat ng mga leaders po. Diyan din sa Granada, kay Bro Doloso, maraming salamat. Sa Talok, sa Kabangkalan, at sa iba pang bahagi. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang umaga po sa aking mother, kay Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Rizal, at sa aking mga kapatid na nasa Pangasinan din. Magandang umaga sa inyo, at binabati ko rin yung aking may bahay na si Annalyn. Magandang umaga. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, pag-usapan muna natin ngayon, usapang pangkapayapaan pagka Huwebes. Ang Philippine National Police ay nagkaroon po sila ng na tinatawag na mas pinaigting pa ho nila yung JAPNAC. Babasahin ko po itong balita na galing po sa Philippine National Police. Pakinggan po ninyo ang balita patungkol sa Joint Anti-Fake News Action Committee. Opo. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ang pagkalat ng disinformation sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas pinigting na ngayon ng Philippine National Police sa panguna ni Police Lieutenant General Robert Rodriguez, Deputy Chief PNP for Operations, ang investigasyon kaugnay ng di umano'y fake news tungkol sa pagkidnap ng ilang high-profile na Chinese businessman. Kasama ang PNP Anti-Cybercrime Group, iniimbestigahan na ngayon ng Joint Anti-Fake News Action Committee ang insidente para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng malisyosong balita. Ang ganitong klaseng fake news ay nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko, kaya't determinado ang PNP na sugpuin ito. Itinatag ang JAPNAC para masiguro ang mas mabilis na koordinasyon, monitoring at response para labanan ang fake news sa lahat ng platforms. Hindi kami titigil hanggat hindi namin natutukoy ang mga nasa likod ng mga gawa-gawang balitang ito. Gagawin ng PNP ang lahat ng legal at operasyonal na hakbang para mapanagot sila. Walang puwang ang disinformation sa ating bansa. Ito ang pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil.
Pinapaalalahanan din ng PNP ang publiko lalo na ang mga vloggers, content creators sa social media influencers na maging responsable sa pagpo-post online. Siguraduhin totoo at beripikado ang impormasyon bago ito i-share, lalo na kung may kinalaman ito sa seguridad ng bansa o kaligtasan ng mamamayan. Oo, may kalayaan tayong magsalita pero may kaakibat din itong pananagutan. Tiniyak ng PNP na sila ay may hakbang na ginagawa ngayon para tugisin ang mga nasa likod ng fake news na ito at sinisigurong mananagot sila sa batas. Bilang institusyong naninindigan sa katotohanan, transparency at public trust, nananawagan ng PNP sa lahat na maging mapanuri. Huwag basta-basta mag-share at suportahan ang kampanya ng gobyerno laban sa digital disinformation. Dahil sa bagong Pilipinas, ang tiwala ng tao ay nakabase sa katotohanan. Yan po yung balita na nakita natin dito sa Philippine National Police. Ito pong Joint Anti-Fake News Action Committee. Kasi makikita nyo, grabe ho yung fake news na umiiral sa iba't ibang platform. Hindi ba't pinatawag na sa Senado yung ilang mga vloggers at nagkapahiyaan pa nga po sila doon eh. Kasi naninindigan sila na may kalayaan silang magbalita. Kaya lang ang problema, hindi ho na-verify yung balita. Yun ang problema. At mostly to sa mga vloggers na ito, saan nila dinadampot yung source nila? Minsan ho para lang sa content para makakuha ng maraming magla-likes natandaan nyo, wala ho sila mga formal na pinag-aralan patungkol sa journalism. Hindi ho nila alam, hindi ko nga ho alam kung nabasa nila yung guidelines ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP. Now, mostly sa mga nagbablog na ito, mga content creators, hindi nila alam yun. Sila, babanat sila ng issue, nakita nila sa newspaper, gagawa nila ng content. Ang problema, hindi nila nabe-verify yung content nila. Basta lang makapagsalita sila, malalakas sa loob nila kasi nasa labas ng bansa yung iba. Opo. Mapapansin niya, napakaraming vloggers. Pero tignan mo yung educational attainment. Hindi ho Hindi nga mga broadcaster hindi nga sila mga journalist Mga lang gumagawa ng bali-balita na hindi beripikado. Delikado po yan, mga kapatid. At tayo na mga Katoliko, huwag ho tayong basta-basta nagre-repost ng balita na hindi ho masyadong tandaan nyo, importante kung sino yung nagsasalita. Pangalawa, ano ba yung credibility nung vlogger na yan? May credibility ba? Ano ba inaral niyan? Saan ba galing yan? Importante ho yun para sa ating mga Katoliko. Huwag kayong post ng post for the sake na makapag-post po tayo. Alam po ba ninyo, pwede kayo sumabit dyan pag nag-post kayo ng isang fake news? May balita ka na nakita. Nag-post ka. Yung iba ho, AI generated po Marami po yan sa social media, especially sa Facebook. Pag hindi ho kayo aware na Katoliko, repost kayo ng repost at yung nire-repost nyo, unverified facts, delikado po yan. Pwede ka sumabit yan. Lalo na yung mga bana tungkol sa presidente. Okay? Nakamonitor po yan Even yung NBI po, matitrace po kayo. Kaya mag-ingat po kayo sa pagre-repost ng mga balita. Kaya nga ho rito sa Kabrad, hindi lang tayo Bible study rito ginagawa nating aware ang lahat ng Katoliko na maging tayo. Ito, awareness lang ito na ginagawa ni Brad Calix. Ngayon, kung di ka makikinig sa akin, may sarili kang lakad sa buhay, bahala ka. Pero hindi ako nagkulang magpaalala sa'yo. Pagka Monday, pinag-uusapan natin edukasyon. Di ba? Halos kumpleto po tayo Pag Tuesday po, pinag-uusapan natin yung pangkalusugan. Pag Wednesday, pinag-uusapan natin pangkabuhayan. Pagka Huwebes, pangkapayapaan. Yung inuulat ng PNP, pinag-uusapan po natin yan. Pagka Friday, pampamilya po ang pinag-uusapan natin. Pag Sabado, usapang OFWs. Pagka Linggo, usapang pananampalataya. Kumpleto tayo. Hindi tayo basta nagbibigay lang ng Word of God dito, mga kapatid. Gusto ko kasi maging aware ang lahat ng Katoliko nationwide na maging mulat kayo, maging aware kayo, huwag kayong basta-basta nagpo-post.
Kaya nga ako minsan sa mga kaibigan ko sa huwag mag-post pag hindi sigurado. Lalo na pagdating sa bansa natin, sa presidente, pwede kayo sumabit dyan. Tandaan nyo, yung pinopost nyo dapat credible yung taong nagsasalita na yan. Credible dapat yan. Pero kung yan ay naninira lang sa presidente, naninira kung kani-kaninong personalidad, lalo na ngayon, napakainit po ngayon kasi malapit na eleksyon eh. Mag-ingat lang po tayo kasi pwede kayo sumabit dyan. Etong Joint Anti-Fake News Action Committee o JAPNAC na ginawa ho ng PNP, mas pinalakas pa ho ito. Ano yung hinahabol nila? Yung nagpapasiwalat ng mga fake news sa platform, sa FB, Instagram, etc. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Bago po tayo dumako sa ating sa Gospel of the Day, may gusto sana akong sabihin. Ito isang nationwide call sa lahat ng mga hindi po Katoliko. Alam niyo naman po na nagluluksa ang mga Katoliko hindi lang sa buong Pilipinas kundi ho sa worldwide dahil po sa pagkamatay ng aming Santo Papa Francis. Ika-4 na araw na ho ngayon. At ito po isang bukas na panawagan sa mga anti-Catholics, sa lahat ng mga Protestante at mga Evangelicals. Baka pwede ceasefire muna. Ceasefire saan, Brad Calix? Baka sasabihin mo, ceasefire saan? Ceasefire muna sa debate online. Baka pwede, bilang respeto sa aming namayapang Santo Papa Francis. Baka pwede ceasefire muna sa debate online. Marami tayong nakikitang debate. At ako'y nakikiusap sa lahat ng mga Catholic faith defenders, baka pwede ceasefire muna. Imbis na pag-usapan yung mga doktrina na magkabila, baka pwedeng pag-usapan muna yung nagawa ng ating Santo Papa. Yung kanyang legacy iniwan. Baka pwedeng yan munang pag-usapan. Ako'y nakikiusap lang nationwide sa lahat ng mga anti-Catholics at mga Katoliko na rin. Lalo na ang mga CFD nating makasamahan. Baka po pwede, ceasefire muna tayo sa debate online. Pangalawa, ito'y para sa mga anti-Catholics mga kapatid. Lalo na sa mga SDA, sa MCGI, at sa iba pang grupo na medyo lumalalim ang pagbabatikos. Baka pwede, ceasefire muna. Pangatlo, sa mga mahilig magpakalat po ng fake news na aral. Alam niyo naman kung sino kayo. Ako'y nakikiusap bilang isang layman at dating pastor ng isang denomination. Baka pwede ceasefire muna. Sa lahat ng mga naninira sa simbahang Katoliko, sa iba't ibang paraan gamit ang social media, baka pwede ceasefire muna. Ibalik na lang ho ninyo yan kapag kami bagong Santo Papa na kami. Kung hindi ho kayo mapapaawat. Ako po'y nananawagan nationwide, ceasefire muna, baka pwede. Ceasefire muna ang debate online, ceasefire muna ang pambabatiko sa kabi-kabila, ceasefire muna sa pagpapakalat ng mga fake news na aral, ceasefire muna sa mga paninira nyo sa simbahang Katoliko. Pagpahingahin nyo muna kami. Baka pwede. Ceasefire na muna. I-resume nyo na lang ho yan pagka may bagong Santo Papa na kami. Kung hindi ho kayo papaawat. Mga kapatid, kasi importante ho sa amin ito na mga Katoliko na ito'y panahon ng aming pagluluksa. 9 na araw ho ito, nasa ika-4 na araw na ngayon. At meron po kaming misa na isinasagawa para po sa aming namayapang Santo Papa Francis.
At ako po ay nananawagan ng bukas sa lahat ng mga grupo nationwide, mga kapatid. Baka pwede ceasefire muna tayo. At again, pagka may bago na kami Santo Papa, ibalik nyo kung gusto nyo ibalik yung mga ginagawa ho ninyo. Pero kami ho'y nananawagan. Nagpapasalamat ako sapagkat ang Bansang Moro government po ay nagpadala ng simpatya. Opo. Na sila ay nakikiisa rito sa sitwasyon ng mga Katoliko. Opo. Nagpahayag na po sila ng kanilang ng pakikiramay. Ganon din ho, nagpalabas na rin po ng proklamasyon ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., na ilaan natin yung panahon na ito para sa pagluluksa. Alam nyo, importante ho ito na mabigyan nyo kami ng break, no? Break sa lahat ng bagay para ho magkaroon kami ng, alam mo yun, preparasyon kasi ito sa bagong ihahalal. Hindi ho matatapos tong quarter na to ay magkakaroon ng panibagong Santo Papa, pero ako po ay nakikiusap sana na baka naman pwede ceasefire muna. Opo. Nagkaroon po ng Proclamation number 871, a series of 2025, ang ating Pangulo, na declaring a period of national mourning o pagluluksa over the passing of Pope Francis. Ito po ay magsisimula ito ay nagsimula ng April 23 hanggang 26 ngayong taon, in memory nga po ng aming namayapang Santo Papa. Yan po ay nakita natin sa kanilang official gazette ng Malacanang Palace sa Maynila, na by the President of the Republic of the Philippines. Kaya maraming salamat po sa ating Pangulo na nagpahayag ng simpatya. So ito ay pagrespeto sa lahat ng Katoliko nationwide. Sumabay na ho kayo, mga kapatid. If you belong to a Protestant churches, denominations, evangelicals, even sa mga sekta, baka pwede. Ibigay nyo muna sa amin tong moment na to, na kami ho ay makapagluksa ng maayos para sa amin na mayapang Santo Papa. I-resume na lang ho pagka meron na kaming panibagong Santo Papa. Magkakaroon ho yan ng conclave. Pagkatapos niyan, sa Sabado po yung libing na Santo Papa ayon sa balita. At kami po ay nagdadasal na sana ho ay maging maayos ang halalan o conclave na magaganap sa mga susunod na linggo. At ipanalangin niyo po kami ng mga Katoliko. Kung kinikilala nyo kaming mga kaibigan ninyo sa kabila ng kaibahan natin sa doktrina at sa lahat ng bagay, maraming salamat po sa ceasefire na nire-request ni Brad Calix nationwide. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Dako na tayo sa ating gospel for today, mga kapatid. Tayo po ay nasa Luke chapter 24. Luke 24:35 to 48. Maganda po ito. Ito po ay katuloy lang nung Emmaus Road na nangyari. Ito po ay series ng pagpapakita ng Lord sa mga tao, na pruweba ho na siya muling nabuhay na magmuli. Sabi po dyan, habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumainyo ang kapayapaan. Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga to. Tignan nyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at pako. Hawakan nyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. Pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Nasaan ako? Hindi pa rin sila makapaniwala.
Kaya tinanong sila ni Jesus, meron ba kayong pagkain dito? Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Na pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo. At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Na sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangan magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muli mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, naalala nyo si Mary Magdalene, di ba? Ang sabi ko, siya yung credible eyewitness, di ba? Yung title natin, yung mga naunang series natin. Pumunta siya ron sa tomb, sa empty tomb, isa sa mga ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay. When she saw the tomb, it was empty. Nakita niya dalawang anghel. Sa ibang gospel, isang anghel na nakaputi. Napagkamalan niya si Jesus na hardinero. Ang sabi niya sa Panginoon, baka naman kung saan mo dinala si Jesus, pakisabi sa akin, puntahan ko siya. Tapos sabi sa kanya ng Lord, Mary. Doon na namulat siya. Na yung kausap niya pala, napagkamalan niyang hardinero, yun na pala yung muling nabuhay na tagapagligtas. Yung kwento sa Emmaus na dalawang lalaki kasama si Cleopas na binanggit, isa sa mga characters, napagkamalan. So, di ba sumabay si Jesus maglakad sa kanila papuntang Emmaus? 7 kilometro po yun ang haba nun. Sabi ng Lord sa kanila, ano pinag-uusapan nyo? Anong chismis for today? Sabi ng ni Cleopas, hindi ka ba taga rito? Ikaw lang ba hindi nakakaalam yung nangyari? So kung si Mary Magdalene napagkamalan niyang hardinero si Jesus, hindi niya kasi kagad nakita o nakilala. Si Cleope naman, napagkamalan niyang bisita o taga-ibang lugar. Dito mga kapatid sa kwento natin, yung nagpakita ang Panginoon sa ibang mga alagad napagkamalan po siyang multo. Anong klase hubang katawan yung nakita nila? Bakit hindi nila na-recognize kagad ang Panginoong Jesucristo? Marahil hindi na po yung katawan na ina-expect nila, kaya ganun na lamang yung kanilang mga sinasabi. Glorified body, mga kapatid. Nakita kaya nila, nandun pa ba yung mga pasa? Nandun pa ba? Nag-iwan ba ng marka? Opo dito sa pahayag ni Lucas sabi pa nga ng Lord, patapos siya sabihin na peace be with you, hindi makapaniwala yung karamihan sa kanila at napagkamalan nilang multo si Jesus. Sabi ni Jesus, ang multo walang buto at walang laman. Sabi ng Lord, hawakan niyo ako. Di ba? Ibig sabihin, yung nakita nila, tao. May form, may physical body. Nandun pa yung marka Hindi siya multo. May mga grupo na nagtuturo na si Kristo daw ay multo, phantom. Actually, matagal na hong century marami yung lumalaganap na wala daw talagang actual na Jesus. Phantom. Anino lang daw. Wala ho talagang literal na Jesus na naglakad, nangaral, nagpagaling. May mga turo ho yan, matagal ng panahon. Hindi ko alam dito sa different denominations kung may mga naniniwala pa na wala daw literal Jesus. Pero tayo mga Katoliko, naniniwala ho tayo na yung pinako sa krus ay totoong tao. Si Jesus ay merong dalawang nature. Divine
saka human. 100% divine, 100% human. Ano ang namatay? Ang pagkatao ba niya o ang kanyang pagka-Diyos? Debatable po yan, mga kapatid. Hindi magkasundo dyan ng napakaraming denominations, mga kapatid. Pero simplihan lang ho natin, ang namatay ho ay ang Panginoong Yesus. Literal na katawan ang ipinako, ang pinahirapan. Literal na katawan ng ating Panginoon. Hindi ho siya multo. Kaya nga bilang patunay, sabi ng Lord, hawakan niyo ko. At pangalawang nangyari dito, meron ba kayong pagkain dyan? Siguro sinisigaw ng mga tao noon, sample, sample, sample. Ito sample. O sige, hawakan nyo yung tagiliran ko. Tignan nyo, may mga marka pa yan. Pangalawa, sabi ni Lord, meron bang pagkain dyan? O binigyan siya ng isang hiwa ng isda. Kinain niya. Kasi kung multo yan, walang physical form. Di ba? Sabi ng Panginoon Diyos. Now, ano pa nangyari dito, mga kapatid? Alam mo, itong eksena na to, medyo nakakalungkot ito kung titignan mo sa isang banda kasi nga, parang hindi nila ina-expect na muling mabubuhay ang Panginoong Yesus. Nakakalungkot. Ang nagbalita pa, mga babae, hindi nga makumbinsi kagad si Peter at yung ibang mga nangyari po yun Because they were not paying attention sa mga sinasabi ng Lord nung buhay pa siya. May mga binabanggit na si Jesus na they were not paying attention. Doon na nga lang sa sinasabi ng Lord na yung magkakanulo sa kanya, binabanggit niya na may clue na pero iba yung nasa utak ng mga disciples Sinabi na nga niya kung sino ang sumabay na sumausaw sa ng tinapay siya yun Pero iba naman yung thinking ng mga disciples Mismo si Judas Iscariot, sabi niya, Panginoon, ako po ba yun? Sabi ng Lord sa kanya, ikaw na nagsabi. Pagkatapos nun umalis na si Judas Iscariot and the rest is history. Mga kapatid, eto nakakalungkot sa mga alagad. They were not expecting yung resurrection. Na ikaw ba bilang Katoliko, ano ba paniniwala mo dyan? Yung bang ginawa natin na pag-alaala nung Resurrection Sunday, last Sunday, imbento lang ba ng Katoliko yan, kaibigan? Mahalaga ba sa iyo yung Lenten season nakakatapos lang? Mahalaga ba sa iyo yung suffering ni Jesus? Sumama ka ba doon sa pangingilin? Mahalaga ba sa iyo yung resurrection? Naniniwala ka ba dyan? O naniniwala ka ba personally kay Jesus Christ? Now tayo, hindi lang pananampalataya pinapairal natin bilang Katoliko. Hindi tayo faith alone. Mahalaga sa atin yung obedience sa kalooban ng Panginoon Diyos. That's why we have to prove ourselves na tayo ay genuine sa lupa by obeying the Lord Jesus Christ. Hindi lang pananampalataya. Pangahawakan mo rin yung turo ng simbahan. Hindi mo lang pangahawakan, magiging kabahagi ka nito na mamaya nabibigyan natin ng emphasis. Binanggit din ni Jesus na siya nagpakita sa karamihan. Sabi niya, sinabi ko na sa inyo noong magkakasama pa tayo na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tukol sa akin. Binanggit niya si Moses, binanggit niya yung propeta, binanggit niya yung Psalms. Hindi ho Bible ang binanggit ni Jesus noong panahong yan. Wala pa ho ang Bible. Old Testament scripture so ang meron. Po sa panahon natin, kompleto tayo. We have the Bible. Pero sa konteksto, sa perspective ng mga Katoliko, hindi tayo Bible alone. Kasi maraming walang nakasulat sa Biblia, hindi na isulat. Si John, binabanggit niya, hindi na isulat lahat hindi lahat nakarecord sa Bible. That's why sa Katoliko, meron pa tayong dalawa. Naniniwala tayo, number 1, sacred scriptures, the Old Testament and the New Testament. 73 yung ating libro na Biblia. 66 sa Protestante. Yun ang kaibahan natin.
At meron tayong sacred tradition na wala ang protestante at mga evangelicals. At meron tayong magisterium. Yan po yung pagpapaliwanag regarding sa interpretations ng sacred scripture, ay ang Katoliko lang ho ang meron yan. Hindi tayo katulad na iba mga protestante at mga evangelicals na iba-iba yung interpretations pagdating sa isang passage ng scripture o sa isang pericope kung tawagin. Sa Katoliko, isang interpretation. We do not need to have a tag nitong private interpretations. Hindi ho, kasi tapos na. Ang gagawin na lang ho ng bishops, ng mga pare, ng mga layman na katulad ni Brad Calix ay puntahan yung interpretation ng simbahan. Kasi tapos na. That's why hindi lang tayo Bible alone. Meron tayong Catechism of the Catholic Church. Importante yan, dapat may kopya ka kung ikay Katoliko. May kopya ka nito para hindi ka malihis. Nandito yung paliwanag. Pero liban dito, ay meron po tayong magisterium. Marami tayong theologians, mga doktor sa theology, etc. Na nakakalat sa iba't ibang kontinente, na naandyan sa Vatican sa Roma. Puntahan lang yon ng mga bishops at ng mga kaparian natin, yung mga deacons, yung mga preachers na layman na katulad ni Brad Calix, kasi tapos na yung interpretations. Hindi natin kinakailangan umimbento ng paliwanag kasi kompleto na po yan. At ang sabi rito, binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Yung kasulatan na binabanggit dyan, hindi ho yan yung Bible. Yan yung Old Testament scripture, mga kapatid. Alam mo ba yung ang inaasik ng dyablo sa panahon natin? Na sufferings lang daw. Even sa mga Kristiyano, ang kinakalat na fake news ng dyablo na ginagamit niya yung different denominations ay wala daw glory. Puro daw suffering. Si Jesus daw, dapat hanggang doon lang siya sa sufferings. Dapat daw sa kanya mangyari talaga yon kasi nga sinungaling daw siya. 'Di ba? Akala ng dyablo nanalo siya nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Akala ng mga denominations tapos na ang karir ni Jesus nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Nagsasaya po sila. Lalo na si Satanas. Nagsasaya. Akala niya he defeated Jesus nung mapako si Jesus. Hindi niya alam, yun ang katapusan ng karir ng dyablo ni Satanas. Akala niya panalo siya. Maling akala. Ang totoo, ang tunay na balita ay nanalo si Jesus nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit panalo, Brad Calix? Ikaw naman, kaibigan. Nanalo si Jesus sapagkat na-accomplish niya, una, ang kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Na siya ay mamamatay bilang inosente, nananahimik sa langit si Jesus kasama ng God the Father, ng God the Holy Spirit. Nananahimik si Jesus sa langit. Inutusan siya ng God the Father na pumunta sa lupa, ipapanganak ni Virgin Mary, mabubuhay ng 33 taon sa lupa at ang 3 taon dyan ay imiministeryo niya kasama yung mga alagad. At ang pinaka-highlights nito na siya ay haharap sa mga politicians, babatikusin siya ng mga religious leaders, papahirapan, ipapako sa krus. Akala nila tapos na yon. Hindi ho. After 3 days, he rose again from the dead. Sa mga kaibigan kong Katoliko, yakapin natin itong aral na ito. Naniniwala tayo. Hindi lang doon sa kamatayan ni Jesus, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya, ano dapat gagawin natin bilang mga Katoliko, katulad na sinabi ni Jesus sa kanila? Sabi ng Lord sa kanila, ipangaral nyo sa buong mundo mula Jerusalem, na sa pamagitan niya ipatatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang saksi sa mga bagay na ito. Yung mensahe na yon, primarily, it was given sa mga disciples. Yung utos na mangaral patungkol sa muling pagkabuhay.
Pero naniniwala ko na ito ay nag-extend sa atin bilang Katoliko. Now, tandaan nyo, nang umakyat si Jesus papunta sa kanyang Ama, hindi po siya nag-iwan ng Biblia. Ang iniwan ho ng ating Panginoon Diyos ay ang kanyang simbahan, ang Katoliko, nang siyang magpapalaganap ng mabuting balita. Kaya tayo, naniniwala tayo, inseparable po ang simbahan sa pananampalataya. Hindi pwedeng paghiwalayin. Mahalaga sa atin yung pananampalataya kay Jesus, pero hindi lang pananampalataya. Involve yan yung simbahan. Para malaman ng taong kapitbahay nyo, kamag-anak nyo ang tungkol sa Panginoon, kailangan natin yung simbahan, sapagkat ang simbahan ang nagpapaliwanag ng tamang aral. Kaya nga ho, kung kayo ay katekista, ginagawa ho ba natin yung trabaho natin sa parokya? Now, hindi lang yan pang katekista. Kung ikaw ay legit na Katoliko, na binyagan ka, ikaw ay na-confirm ng bishop, nagiging kabahagi ka ng Eucharist, mga kapatid, yun po'y sapat na para magpahayag ka ng Ebanghelyo sa mga kaibigan natin. Etong pangangaral, hindi ito sa mga bishops lang, sa mga pare na aral, sa mga deacons, hindi ho. Hindi lang sa atin to, sa mga layman. Ang bulk ng responsibility of sharing the gospel ay nasa balikat ho natin. Itong ginagawa ko ho na ito, hindi ho ito magagawa ng karabihang Katoliko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka makapag-broadcast na ginagawa ni Brad Calix, hindi ka na mag-share. Hindi ho. Maraming paraan. Hindi mo kaya mag-broadcast, pwede ka sumulat. Pwede ka mag-invite. Pwede ka magbigay ng literature o babasahin o gospel tract sa kaibigan mo. Pwede kayong mag-kape-kape sa gilid. Mag-coffee talk kayo. Pagka weekends, maraming paraan, mga kapatid. Hindi ho pwede tatamad-tamad tayo. Hindi po tayo nagkaroon ng liwanag para sarilinin po natin. Ang tunay na Katoliko, tandaan niyo po ito. Ang tunay na Katoliko, hindi lang ho nagsisimba, hindi lang dumadalo sa misa, hindi lang gumagawa ng mabuti sa kapwa, hindi lang ho inaayos ang buhay, hindi lang ho nabubuhay na may kabanalan. Ang tunay na Katoliko ay nakikibahagi sa evangelization. Diba? Ano ang legacy na iniwan ni Santo Papa Francis sa atin? Diba? Example siya ng humility, compassion. Siya ang promotor ng interfaith dialogue sa ibang pananampalataya. Hindi ho debate. Ako hindi ho ko dyan sa debate. I'll go for dialogue. Maski na mabagal yung proseso, pero yung tao binigyan mo ng tsansa mag-aral. Binigyan mo yung taong ng tsansa na magkaroon ng personal reflection. Hindi siya napahiya dahil sa debate. Now, I'm not saying mali yung debate. Ang sinasabi ko lang, hindi yun para sa akin. Kasi ayoko mamahiya ng tao publicly. Mas maganda mapahiya ka, private, dalawa lang tayo. Depende yan kung aamin ka sa mali mo. Depende pa rin sa tao yun eh. Kaya nga ho, ang sinasuggest natin mga kapatid, sa mga gusto maging member ng CFD, ng Catholic Faith Defenders, dapat to ang inyong objective o layunin maliwanag. Hindi kayo join sa CFD para magyabang ho kayo kasi marami kayong natutunan. Hindi ho. Ang primary na objective of joining CFD, para malaman mo turo ng simbahan. Pangalawa, para depensahan mo yung pananampalataya sa mga anti-Catholics. Dumidepensa ka. Hindi opensa. Depensa. Na kung makikinig sila hindi na natin problema yon. Basta mahalaga, iti-train ka namin bilang magiging miyembro ng Catholic Faith Defenders just to defend the faith.
Okay? Depensahan mo sa mga anti-Catholics. Alam mo yung paliwanag mo sa kanila. Kasi defeated yung purpose. Kung mag-aral ka, matitrain ka ng CFD, magiging member ka, tapos magyayabang ka lang, may kipagdebate ka. Huwag ho kayong mag-join ng CFD kung may kipagdebate lang ho kayo. Kasi hindi yan ang pangunahing objective of joining CFD. Ang layunin, malaman mo ang aral, maging pamilyar ka, at malaman mo paano mo didepensahan yung pananampalataya. Now going back doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi niya sa kanila, ipangaral nyo. Para sa pamagitan ng pangangaral na yan, sabi diyan, ipapangaral sa buong mundo. Mga kapatid, pag sinabing buong mundo, hindi lang ho yan sa partikular na kontinente lang, na isang kontinente. Maraming kontinente, di ho ba? Sakop ho dyan ay iba't ibang kultura. Sa Pilipinas lang, maraming islands dito di ba? Maraming dialects, plural. No, importante, meron tayong matitrain na mga Katoliko na pupunta sa iba't ibang tribo para ipangaral ang salita ho ng ating Panginoon. Kaya sa pamagitan niyan ay patatawarin ng Diyos ang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pwede naman tayo lumapit sa Diyos para sa ating kasalanan, humingi ng tawad. Pero bakit tayo lumalapit sa pare? Kasi yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang representative ni Kristo sa lupa ay ang mga bishops at ang mga pare. Of course, may mga pagkakataon na pag hindi available ang pare, paano ka magko-confess sa kanya? Didirekta ka sa Diyos. Lalo na'y nasa bingit ng kamatayan na nakagawa ng matinding kasalanan ng mga Katoliko na nalayo sila sa simbahan, nagkakumit sila ng wala sila sa state of grace na tinatawag. Anong gagawin nila? Wala available na pare sa pagkakataon na yon. Di malamang at malamang sila ay dedirekta sa Diyos para humingi ng tawad. Ang sabi ng Lord, kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Mga kapatid, as I close, simple lang naman ang sinasabi sa atin ng gospel of the day. Una, maging payapa ka sa iyong puso sapagkat ang mabuting balita ay nasa iyo. Ano ang mabuting balita? Na si Kristo ay muling nabuhay. Huwag kang tumulad sa mga alagad na nasyak, hindi nila malaman, walang pananampalataya, naguguluhan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi sila naniwala, nagpakita na si Jesus, hindi sila kumbinsido na yung nagpakita nila sa kanila ay yun ang Master, yun ang Lord. Kailangan pang ipakita yung pruweba para maniwala. Kinakailangan pang sampulan sila ni Jesus na kumain sa harapan nila para maniwala sila na yung kausap nila, yung nagsasalita sa kanila, ayun ang Panginoon. Kaya nga ho, pagdating sa Eucharist, di ba? Seryoso tayo dyan pag dumadalo ka sa misa Di ba yung liturgy of the word, yung homily ng pare, at kapag naando na sa altar yung pare, di ba nag-homily doon sa podium? Hindi siya nag-homily doon sa altar. Ang ginagawa ng pare pag nasa altar na, yung Eucharistia na. Ang Eucharist simply means thanksgiving. Yung bread at saka wine, it becomes the real body and the blood of Jesus Christ. You are actually receiving the very presence of the Lord Jesus Christ every time na ikaw ay dadalo sa misa. Matagal na panahon na tinanggihan ko yung bagay na yan kasi sabi ko mga cannibals tong mga Katoliko na to. But when I became a Catholic last year, but prior to that sa aking pag-aaral ng 4 na taon tungkol sa doktrina ng Katoliko, napagtanto ko na mali yung aking interpretation doon sa communion.
Simbol lang po sa amin yan na mga pastor, maski sinong kausapin nyo. Hindi siya literal na katawan at dugo ni Kristo. Simbol lang po yan. Pero sa mga Katoliko na katulad natin, sagrado ho yan. Pag itinaas na ho ng pari yung ostya, it becomes the literal body of the Lord Jesus Christ. At saka yung alak, it becomes the blood of the Lord Jesus Christ. And when you partake, you are partaking the very presence of the Lord Jesus Christ. You are receiving the actual body. It is Jesus Himself. Kaya nga ho yung mga hindi nakakadalo sa misa, namimiss nila yung presensya ng Panginoon lagi. Hindi ko ma-imagine, halos isang linggo, dire-diretso tayo, may misa tayo from Monday hanggang Sunday, tas namimiss pa nila na dumalo sa misa. Mga kapatid, wag sana. At pangalawa na tinuturo ng ating Gospel of the Day, it is our responsibility to share the good news. Hindi lang ito trabaho ng bishop. Hindi lang ito trabaho ng mga pare. Hindi lang ito trabaho ng may mga apostolate sa parokya. Kundi if you are a legit Catholic, if you are a genuine Catholic, you have to share the good news. What is the good news? That Christ literally died on the cross and He was risen from the dead. Siya muling nabuhay. He rose again from the dead. I challenge you to share that good news. Huwag ka sumama doon sa mga nagmamarites ng buhay ng may buhay. Mali po yan bilang Katoliko. Itigil nyo yan, hindi maganda yan. Kung magmamarites ka lang, maglaba ka doon sa bahay nyo. Ang daming trabaho. Huwag mo ang ungkatin, pakialaman ng buhay ng may buhay, mali po yan. Kung magmamarites ka lang, magandang pagmamarites patungkol sa Panginoong Yesus. And I challenge you, you do it this week. Kasi kung mananatili ka lang Katoliko at sarili mo lang iniintindi mo, wala kang pakialam sa neighbor, community, sa mga dating Katoliko na hindi nagsisimba, sila yung aabutin mo. Abutin mo sila. Ngayon, paano mo sila maabot kung ikaw nga mismo hindi ka nagsisimba? Ikaw nga mismo tinatamad ka. Ikaw nga mismo nakatuto ka lang sa negosyo mo. Puro trabaho. Alam mo na yung Sunday, obligasyon yan di ba? Ba't hindi natin ginagawa yan? Tapos mag-expect ka doon sa mahal mo sa buhay na magjo-join sa'yo. Hindi sila magjo-join kasi hindi tayo maganda example. May pag-asa pa po. Kaya po natin yan, mga kapatid. Right, time check, alas 12:28. Announcement, mga kapatid, mamaya, see you mamayang gabi, usapang Katolisismo. I'll be sharing with you yung issue patungkol sa mga Santo Papa. Bakit may Santo Papa ang Katoliko? Pag-uusapan natin yan. I-series po natin yan this week. Bakit tayo may Santo Papa? Ano ba ang role na Santo Papa sa simbahang Katolika? Okay, pag-usapan natin yan mamayang gabi sa ating usapang Katolisismo, alas 8 ng gabi. Ipagdasal natin mga kapatid yung ating plano na magkaroon tayo ng online academy sa mga katulad nyo na layman. Magtuturo po kami by June, Lord willing. Kombinasyon po ito ng mga subjects ng philosophy, theology at apologetics. Ito po ay exclusive for Catholics. Magre-request lang po kami ng Xerox copy ng inyong baptismal certificate, confirmation certificate, saka yung endorsement ng inyong pare. Kasi gusto namin na yung inyong local priest ay alam na kayo ay nagtitrain para ho may pananagutan kayo pagka kayo ay tinrain namin sa issue ng philosophy, theology at apologetics, ay
gagawin ninyo yung dapat yung gawin pag na-train ho namin kayo. Opo. Kada subject ko ay itry natin na 7 sessions at primarily ang magtuturo niyan ay yung mga members ng Catholic Faith Defenders, kasama si Brad Calix dyan, in collaboration with other Catholic Faith Defenders nationwide. So I'll be inviting probably sila Palma, sila Kenneth Bustamante, at yung iba pa na mga available natin na mga CFDs nationwide para alalayan tayo, tulungan tayo kung paano natin ma-masterin yung laman ng salita ng Diyos, ng catechism, at paano natin depensahan yung ating pananampalatayang Katoliko. Yun po yung pinaka-objective natin. Lord willing, ay by June ay magsisimula po tayo. Pagdasal niyo po kami sapagkat ang mga CFD po ay may mga radio broadcast sa DYAF dito sa Bacolod, ang Liwan na Dalan, saka yung isa pa. Sabado sa Linggo po yan si Bro Christian Paul Gaylan ang nangunguna po dyan. Ipagdasal nyo rin po kami. Meron pa tayo sa DYRL, si Bro Akma naman. Ako po ay aalalay lang ho sa kanya dyan. Pagka Sunday naman po yan, yung pagtuong Katoliko. Alas 6 na umaga hanggang alas 7 sa DYRL. So 2 radio stations yan. Una yung istasyon ng Katoliko na DYAF na nakabase sa Bacolod, sa katabi lang mismo diyan sa San Sebastian Cathedral. At yung DYRL, diyan din ho yan sa downtown. Ipagdasal ho natin na magamit yan ng Panginoon. Please supportahan niyo po kami na CFD sa Bacolod. Punta ho kayo sa Facebook page ng Catholic Merchandise. Makikita nyo ho ron ang different items na pwede nyong pamilian. Kung makakabili kayo ng mga sacramentals, hindi nyo pwede magamit kagad yan. Ay kinakailangan yan ipabless nyo muna sa pare para ho magamit nyo yung mga sacramentals. So punta ho kayo sa Facebook page ng Catholic Merchandise at yung kikitain ho kasi dyan ay napupunta ho sa aming pagpunta sa different parokya sa Negros Occidental para ho alalayan yung mga parokya sa kanilang Catholic Faith Defenders na mabuo sila. Nag-conduct din ho kami ng mga recollection sa mga paaralan. Kaya ho, yan ho ang po pwede nyong gawin para maalalayan nyo po kami. Kung wala po kayong Catholic Faith Defenders dyan sa inyong area, ay maaari nyo kaming imbitahin. Ang sisti lang, ang inyong parish priest ang susulat sa dito sa Diocese ng Bacolod at i-inform po yung aming presidente at yung presidente ho namin ang makikipag-usap na lang sa inyo. Wala ho kaming maraming kausap. Ang kausap lang namin ho, 2, yung parish priest nyo dyan sa inyong lugar kung saan man kayong bahagi ng Pilipinas at yung pinaka-coordinator na i-assign ng inyong parish priest. Ang pagpunta po namin dyan ay package. Depende po yan sa mapag-uusapan ninyo, mga kapatid kung nais nyo kaming invite. Suportahan nyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV sa YouTube. Minsan ho dyan tayo magla-live broadcast sa YouTube channel natin para maging pamilyar na ho kayo. Nandyan ho nakalagay yung lahat ng mga reflections from Monday to Sundays. Even yung usapang Katolisismo kapag gabi. Yung ating kasal sa simbahan, nandyan din ho nakapost. Yung aking public declaration ng December 3 last year, nandyan ho nakapost yan. Paki-subscribe lang ho doon sa mga kaibigan natin na hindi pa nakapag-subscribe at paki-share ho natin to sa mga tropa natin sa buong Pilipinas. Alright, maraming salamat po. Pio Labrador, maraming salamat. I don't know, parang pastor ito, Pio Labrador, hindi ko maalala. Pero may naging kaklase ako sa masteral na Labrador ang apelido. Magandang umaga po, salamat for joining. LS, hindi ko alam kung ano itong apelido na to, no? Ate na lang, ate, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Ate LS, Ray Agaton, maraming salamat for joining. Si Joji Bagadyong, maraming salamat po. I think kamag-anak ko ito
dyan sa Villa Catanduanes. Maraming salamat po sa inyo sa pag-join. God bless sa inyong parokya, sa inyong parish priest. Sana makapunta ako dyan sa October, Lord willing. Kasi piyesta dyan. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless po. Ate Rosa, salamat sa inyong dasal. God bless sa work sa inyong pamilya po. Andante, maraming salamat for joining. At ganoon din sa aking kumari na si Jenny Valera Parisan. Magandang umaga, God bless sa buong pamilya. Hopefully makabisita ako dyan this month dyan sa inyong lugar. Maraming salamat din kay Pastor Dan Baldosa. God bless sa inyong ministeryo po, sa inyong buong pamilya. Kay Christian Yanson Perlin, maraming salamat po. Salamat for joining. I don't know kung pare ito o seminarista. Hindi ko matiyak, pero ito'y tao ng Diyos. Maraming salamat, Christian Yanson Perlin. Richel Lagumbay, maraming salamat po for joining. Ate Corazon Gagi, Ate Maribik Cabato Largo, maraming salamat po sa pag-share nyo ng videos, Ate Corazon, Ate Maribik. Bangrain Mirasol Ransam, alam ko pastor ito. Maraming salamat, Pastor, for joining. Ito, tropa talaga natin ito, si Pastor Arthur Damaso Esmalia. Pastor, regards lang po kay ate at sa mga tropa natin. Maraming salamat po sa inyo pag-share ng inyong time. Salamat, Mendoza Dani. Bobby Taruk, maraming salamat, bro. Salamat sa iyong kontribusyon sa pagpapalaganap ng ating video. Christian Credito, salamat. Pastor Leonard Dano, maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Juliet Bukaw Apayor, salamat po. Salamat for joining. Kay Bro Harvey, nakasama natin siya kagabi. Siya po yung Vice President ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat, Bro Harvey. Jojo Galiste, maraming salamat. Andito yung presidente namin sa CFD, si Bro Christian Paul Gailan. Maraming salamat, bro. God bless. Kay Dudes Mamhi Buds dyan. Maraming salamat po. Katolikong Gugma, salamat for joining. Jojo Galiste, salamat sa pag-join. Alright mga kapatid, time check, alas 12:37 ng tanghali. Alanganin tayo nagsimula, paumanhin po. Talaga nakabatay sa kalusugan ni Brad Calix. Pag-pray niyo ho yung kalusugan ko, medyo nahirapan ako gumising. Lagi masakit yung katawan ko, yung aking spinal masakit. Nahihirapan akong bumangon. Yun yung struggle ko, mga kapatid. So pagdasal niyo ako, no, na sa kabila ng bagay na yan, na diretso lang aking apostolate, yung pag-share ko ng salita ng Diyos online. Marami tayong pwedeng gawin pa para sa Lord, at sana ho, biyayaan tayo ng Lord na magandang kalusugan. Isama nyo na rin po yung aking may bahay, si Annalyn. Sige po, tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming napag-usapan. Tulungan nyo kami na maging panatag kami sapagkat meron kaming mabuting balita na hindi ho nanatiling patay si Jesus. After 3 days, he rose again from the dead. At siya po ngayon ay nasa kanang trono ng Ama. Pero meron siyang iniwan sa amin na dapat naming tuparin, ang pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Kami po ang mga present day witnesses. Kami ang magbabahagi po. Hindi ang anghel, tapos na. Kami na ng mga Katoliko ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa paraang dialogo. Sa mga protestante naming kaibigan at kamag-anak ng mga evangelicals. At tulungan nyo kaming depensahan ito laban sa mga anti-Catholics. Ang mensahe na binigay nyo sa amin. Hindi makipag-away, kundi makipag-dialogo. Matuto kaming depensahan ito ng tama, ng may pagmamahal, may pagpapakumbaba, at respeto sa aming kausap.
Tulungan niyo ho kami na mabuhay ng may kabanalan sa araw-araw. Pinagdadasal po namin ang sitwasyon ng Vatican sa mga oras na ito. Patay po ang Santo Papa Francis at kasalukuyang nagluluksa ang karamihang Katoliko worldwide. Samahan niyo po ang magaganap na conclave sa mga susunod na araw. Pinagdadasal po namin ang wisdom sa pagboto ng mga kardinal at inaantay po namin na magkakaroon ng panibagong Santo Papa na siyang maglilid sa bilyong Katoliko worldwide. Hindi po ito katapusan ng simbahan ninyo, kundi kami dumadaan lang sa transition. Panahon ng pagluluksa, panahon ng pagre-reflect. Maraming salamat po sa naging advocacy ni Pope Francis sa kanyang legacies na iniwan para sa amin. At kami nagdadasal nga po na samahan niyo kami na mga faithful na maging tapat sa Panginoong Hesus, sa turo ng simbahan, at maging tapat lalo na sa aming mga sarili at sa aming sarili-sariling pamilya na ipapalaganap namin ng mabuting balita, na hindi kami nahihiya, na meron kami lakas ng loob na gawin ito. Lord, we just pray for good health sa bawat isa sa amin dito. Especially, we'd like to pray kay Ninang Emily sa kanyang sitwasyon, nanay ni Apple, si Winnie Angel na kaibigan ko na laging na sinasalina ng dugo. Yung aking may bahay, Lord, we just pray for your mercy. Bahala na po kayo sa kanila. Kalooban niyo ho yung gusto naming mangyari sa kanila. Salamat sa pagsusustain nyo ng lakas. Pinagdadasal ko rin ho ang mga pastor na kaibigan ko na nandito sa broadcast. Samahan niyo po sila sa kanilang mga endeavor din naman sa kanilang grupo. Dalangin namin sa mapayapang dialogo para sa ibang mga pastor. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para magkaroon ng bukas na dialogo sa kanila. Magkaroon ng matibay na pag-uusap na nakabase sa pag-ibig at respeto. Lord, salamat po. Samahan niyo kami. Gusto naming maging maayos ang maghapong ito. Hindi ho mangyayari yan apart from your grace. Kaya kami dumadalangin ng inyong pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Kita po tayo mamayang gabi sa ating usapang Katolisismo. Pag-usapan po natin, bakit ba may Santo Papa ang Katoliko? Pag-uusapan natin yan mamayang gabi alas 8 ng gabi. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at sa ngalan po ng aking grupo ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Bacolod. Ako naman po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for